guys, ito na naman ang inyong Chef Leon Palma na nagbabalik sa aking YouTube channel at patuloy na nagtuturo sa mga iba-ibang lutuin natin, mga pang Pilipino na dishes or pang international man. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-start o paggawa ng ating sweet and sour fish. Ngayon ay papakita ko sa inyo ang aking ginagamit na fish. Ito po ay isang fillet ng red snapper po ang ginagamit ko. Yan, red snapper face fillet ang ginagamit ko. Yun po ang ating gagawing sweet and sour. Mayroon po akong 5 kilo dyan na fish fillet of red snapper. Okay, tunghayan na ninyo ang ating paggagawa niyan at pagdadice kung ano ang tamang size na nasa bites lang po ang ang slice bites of red snapper. Ngayon lalayo natin ang camera para makikita ninyo ang aking pag dice up. Okay. Ito, ganito po ang pagdadice ng ating red snapper. Yan, ganyan lang. Yan, mga ganyan lang po. Less than 1 inches po ang ating size ng face fillet. Yan. Lalagay natin sa strainer. Kaya natin siyang tumulo ang ating meat o fish. Parang pag pinrito natin ay hindi po makikreate ng liquid or masira agad ang ating mantika. Yan. Continue lang ninyo na matatapos ito lahat ng ating meat o fish fillet. Yan. Continue lang natin i-slice yan at i-leave natin sa strainer ng at least 1 hour para yung liquid or mga katas-katas ng ating isda ay mahuhulog. Kasi yun, isa din yun sa nagpapalansa sa ating isda pag ating niluluto. Kaya alam naman nyo, ang isda ay malansa. Kaya huwag nating hayaan ang ating pagkain ay maruin sa lansa ng ating niluluto. Mas maganda kasi ang pag-sweet and sour na fillet po ang ginagamit natin, parang wala po tayong madidisgrasyan na mga kakain, lalo na mga kamag-anak natin, anak natin. Sipin niyo kung gagamit kayo ng may tinik, ay paano kung yung mga bata ang nakakain, natitinig sa lalamunan, problema pa natin, baka mapa-hospital pa natin kung hindi natin kayang gagawin o matanggal ang tinik. Yung ibang tinik kasi tumutukod sa ating gilagid, ngala-ngala, minsan tumutusok sa dila. Kaya kailangan natin na alisin na natin ang tinik para wala tayong madidisgrasya. Yan. At saka mas class ang dating na kinakain natin na isda o sweet and sour, na sure tayong ligtas tayo. Yan o. Wala mga tinik. Mas maigi yung ganun. Kakain tayo ng malinis, walang tinik, easy kainin. Yan o. Ito. Ngayon ilagay natin dito. At tuloy natin ng at least 1 hour dyan. Yan. Ayan na. 1 hour bago tapos ipapakita ko sa inyo paano natin gagawin, paano natin ikukutit yan mamaya after 1 hour. Ayan. Okay, abangan nyo after 1 hour. So guys, ito ang continue sa ating paggagawa ng guys, ito i-continue na natin ating ginagawang sweet and sour. Ito, papakita ko na sa inyo kung paano natin ikukotig ng flour. Ito, mayroon tayong 5 itlog. Ayan.
Limang ito po yan. Yan. Ito 5. Itlog. Tapos, meron tayong flour. Ayan. Flour natin. Flour. Yan ang pang-coated natin sa ating isda. Tapos meron tayong lemon juice. Yan. Lemon juice. Itong salt and pepper. Yan. 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 Ngayon, haluin natin yan ngayon. Lagyan natin ng konting liquid. Yan. Tapos haluin na natin. Kamayin na natin ang paghalo kasi ito masyadong sticky. Para tayo gumagawa ng dough. Tapos malambot naman siya sa dough. Yan. Yan, kita nyo, ganyan lang siya, oh. Kumakapit. Ayan. Ngayon, lalagay na natin ang ating isda. Ang ating red snapper. Halo na natin dyan. Tapos, siguro natin na maganda ang pagkahalo. Equal divided. Yan o, yan o. Yan. Pakita ko sa inyo na malapitan. Ilapit ko sa inyo ang aking camera. Yan, ganyan ang look-alike ng fish natin. Fish fillet. Okay? Okay na yan. Fish fillet. Okay. Ngayon, ipiprito na natin ang ating isda. Ay, makita natin. Yan. Lalaglag na natin ang isda. Isa-isa. Yan. Ganun lang kasimple ang pagdadrop natin ng isda sa ating fryer. Ganun lang kasimple yan. Drop natin pa isa-isa para hindi siya magdidikit-dikit. Isa-isa lang natin i-drop yan. Hanggang matapos ang ating pagdadrop yan. Kana insakto ang laman ng ating mantika o mapupuno na siya. Doon natin titigil ang pagdadrop ng ating isda.
Continue lang tayo naghuhulog. Tingnan natin. Ayan o. So, tuloy-tuloy lang tayo. Kalat natin paghuhulog natin sa bawat side. Ayan. Dito banda. Dito. Ayan. Side dito. Ganyan lang. Okay. Ayan na po ang ating isda na pinirito. Ayan po siya. Kaya natin tanggalin. Naiwan ng iwalay sa basket. Okay. Ayan. Ang ating isda. At ilipat na natin sa ating ito natin ilagay. Ayan. Ilagay natin. Nakapagay natin yan. Ganun pa rin ulit ang procedure dito sa natitira. Magdadrop na naman ulit tayo. Yan ang second batch natin. Ganun pa rin ang gagawin natin. Magdadrop na magdadrop. Yan. Ayan. Ganun pa rin ang procedure. Ang ating fish fillet ay red snapper. Po ang ginagamit ni Chef Leon Palma sa sweet and sour. Hindi po ako gumagamit ng mga kung ano lang na isda dyan. Pero pwede naman kayo gumamit ng mga kung ano-anong klaseng isda, anong isdang fish fillet o ano sa inyo, kung anong option nyo. Pero sa akin, mas gusto ko yung may quality. Quality na isda ang ginagamit ko. Mas maigi kasi yung may quality. Kasi pag kinain mo, iba talaga yung lasa. Nararamdaman mo naman pag kinakain mo. Kung ano yung anong klaseng isda kinakain mo. Kasi mga normal lang na mga isda. Kasi bawat isda may magkakaibang lasa niyan eh. Continue lang natin ang pagdadrop ng mga hanggang doon sa saktong dami ng isda. Kaya lagay dyan. Okay. Ayan. Continue lang yan.
Yan, ito na ang ating fried fish. Ipat po natin isa. Ito na siya. Ipan natin dito din. Yan. Meron mga natutula sa ilalim, mga lumabas. Ito na po ang last natin sinalang. Ito na siya. Last na sinalang. Yan, yung last na nakasalang natin. Yan siya. Kaya sauce na naman ang ating gagawin ngayon. So guys, ito ang continue sa ating paggawa ng sweet and sour fish. Ngayon, dahil naluto na natin ang ating fish, ngayon papakita ko naman sa inyo kung paano ang paggawa ng ating sauce ng sweet and sour. Ang paano yung isang kapaggawa ng sweet and sour sauce ay ang ating ginger, bay leaf, at onion. Meron tayong ng bell pepper, meron tayong vinegar, tomato paste, at ang ating black pepper, at ang ating tomato juice, at ang ating ketchup. Ito po ang pangunahin natin sangkap ng ating sweet and sour sauce. At the end of pag-cooking natin, i-add na lang natin ang ating celery at ang carrots. Pero ito muna ang mauna natin gawin. Ngayon papakita ko na sa inyo sa ating pagmimix ng ating sauce. Ngayon lalagay na natin dito ang ating ingredients. Ito, lahat yan sama-sama. Lalagay na natin lahat yan sama-sama diyan. At mayroon pa pala yan sugar. May sugar. Ay, may sugar pa pala yan. Okay. Yan ang laman ng ating sugar. Natin to. Mayroon tayong 5 cups of sugar. 1, 2, 3. Kulang pa siya. Then 3 cups of sugar. Lagyan muna natin ang sugar. At muna natin yung sugar dyan. Sugar. Yeah. Mayroon tayong tatlong nilagay. 4, 5. 5 cups of sugar. Ayan. At ang ating vinegar. Kahit anong klaseng vinegar, wala pong problema. Nasa inyo po kung anong gusto nyo gagamitin vinegar. At mayroon din mumurahing vinegar na tag 3 pounds lang ang 5 liters. Pero mas gusto kong gamitin ang dato puti. Kasi wala masyadong, hindi masyadong nag-ano sa ating pag kinain natin. Ito, lahat po itong suka ilalagay natin. Yan. Lahat po yan. Ilagay na natin lahat ang 1 bottle. That is 1 liter. Ngayon, lagyan natin ng water. Ang liquid natin. Maglagay tayo ng 2 liters of liquid. Lagay na natin ang ating black pepper. Ayan. Lagyan na rin natin yan.
Ito po ang water natin, 2 liters of water. Lalagay natin dyan. Dyan na lahat sama-sama. At ngayon, atin ang pagkukuluan ngayon niya. Lagay natin doon. Yan, ilalapit ko ang camera para makita ninyo. Ayan. Ayan na po ang ating sweet and sour. Ito papakuluin po natin yan. Okay? Babalikan na natin ito pag kumulo na. Okay? Ayan. Kumukulo na ang ating vinegar at yung ating mga lahat ng mix ay kumukulo na. Ngayon, ang una natin i-add dyan ay ang ating ketchup. Ang una natin i-add dito. Yan. Ketchup ang una natin i-add yan. Ketchup. Tapos, sunod natin i-add ay ang ating ito. I-add na natin ito. Start na natin haluin. Ayan, tingnan na. Pakita ko sa inyo ang look alike. Ayan na siya. Ating sauce. Ngayon, i-reduce pa. Pakulan pa natin ng mga 5 minutes yan. Kumukulo, parang kumunti siya at magiging yung vinegar malutong-luto at saka ginger ay lutong-luto na din. Okay, balikan natin ito after 5 minutes. Okay guys, ito na po ang ating sweet and sour sauce. Kumukulo na po siya. Kaya atin ang ilalagay ang ating tomato paste. Ito, lalagay na natin ito. Para, yan, lagyan natin ng 2 spoon. Spoon lang is more than enough. More than enough na po ang 2 spoon na nilalagay sa ating ating sauce. Haluin na natin ang haluin. Ito naman ang ating celery. Yan, i-slice ko yung celery natin. Yan, slice ko yan. Ito lang pag yan lang lahat. Yan na pag sa ating celery. At yan, sama na lahat yan. Wala tayong tatapon kasi ang dahon ng kahoy mas mabango ang dahon. Okay.
Hugasan natin to. Ayan. At babalikan natin ang ating pinakuloang. Ayan na siya. Pwede siya. At ilalagay na rin natin ang ating mga natitira pang ingredients. Ayan, lalagay na natin. Ayan, para makita nyo. Ayan. Lalagay na natin itong ating bell pepper. Ayan, lahat yan. Lagyan natin. At ang ating celery. Ayan, lagay na natin lahat yan. Lagay na natin. Yan ang ating sweet and sour sauce. Hintayin natin siyang kumulo. Okay, so kumukulo na ulit siya. Ngayon nalalagay natin ang ating corn flour para lumapot na ang ating sauce. Yan o, tapos na siya. Yan ang tamang-tamang texture ng ating sauce. Yan, malapot na. Yan ang tamang-tama talaga yan. Na texture ng ating sauce. Yan. Yan o. Yan ang tamang texture ng sauce. Yan. Okay. Ayan, tapos pag kumulo na ito ay atin kumulo ay tapos na yan. Okay. Na. Okay guys, ito ang continue sa ating paggawa ng sweet and sour fish. At ito na yung fish natin. Ayan, ito na yung fish fillet, red snapper. Ngayon lalagyan na natin siya ng sauce. Ito na yung sweet and sour sauce natin. Lalagay na natin. Ngayon ilagay na natin ang sauce. Ayan, lalagyan na natin ng sauce. Ito gagamit ko, wala akong sandok na malaki, kaya gagamit ako ng casserole. Ganito paglalagay ng sauce. Ayan, bubos lang natin sa taas. Ayan. Nung nagkadali ang paglalagay ng sauce natin ng yan na po ang ating sweet and sour fish. Ayan. Sigurado natin na magmimix siya. Ayan. Ayan. Yan na po ang ating sweet and sour. Ngayon lalagay pa natin ng ilalagay pa natin dyan ang ating fish. Ayan. Ganyan lang, kabilis ang paggawa ng sweet and sour fish. Ayun na siya, ang ating sweet and sour. Kailangan natin sure natin ang sauce ay equal. Ayan.
ilalapit ko sa inyo. Papakita ko sa inyo ang ating sauce. Ang ating sweet and sour. Yan. Ito po ang ating sweet and sour fish. Okay, lalapit natin. Anong look-alike ng sweet and sour fish? Ayun na po ang ating sweet and sour fish. Ready to go na, ready to serve. Ito po ay serve ng catering. Yan po ay 20 portion po yan. 20 portion.